paglapag mo sa NAEA, sinalubong ka agad ng mainit at maalinsangan na hangin na parang lumang kaibigan. Mga usapan sa Tagalog at mahinang amoy ng usok ng jeepney ang bumabalot sa paligid. Para sa OFO Balikbayan o Pilipinong nananatili dito, may halo ng tuwa at pangungulila ang Metro Manila. May pulsong buhay ang lungsod na humahaplos sa puso kahit gaano ka katagal na wala. Ano ang unang pumipintig sa damdamin mo pag-uwi? Bakit hindi mo malilimutan ang pagkain na nagpapainit ng puso? May mga bagong trend at kumikislap na malls, pero nananatiling totoo ang puso ng lugar. Ang pagkain ay hindi lang pagkain, kundi alaala na naglilibot sa lasa. Walang tatalo sa tawag ng mga nagtitinda sa kalye matapos ang mahabang araw. Isaw na pinausukan sa uling, sumisingaw ang amoy na nakakagigil sa gana. Kwek-kwek na malutong sa bawat kagat at malakas ang kasamang sausawan na suka. Nag-aawitan ang taho vendor habang itinutulak ang kanyang cart sa umaga. Sa tuwing umuuwi ka, humihinto ka sa eskina para makipagkwentuhan habang kumakain ng merienda. Sa abroad, hinahanap-hanap mo ang parehong lasa at ang init ng crowds na iyon. Ang palengke na puno ng sigla ay ibang klase kumpara sa malamig na supermarket. Dito mo hinahawakan at hinahalimuyak ang tilapia, mangga at naglalakihang tangkay ng kangkong. Sa supermarket, malamig at maayos ngunit kulang sa sabik na tawaran at mga natatagong paninda. Para sa OFW, ang pagpunta sa palengke ay parang pag-iipon ng piraso ng tahanan. Puno ang mga bag ng adobo essentials, suka, dahon ng laurel, at taba ng karne para sa lutong bahay. Ang mga palakasan sa barangay ay bumubuo rin ng komunidad. Nagkukwentuhan kayo ng mga kapitbahay at nagkakaroon ng pinakabagong chismis. Hindi lang pamimili ito. Bahagi ito ng araw-araw na buhay Pilipino. Walang kapantay ang handaan sa bahay. Ito ang pinakamararamdaman ng pagiging tahanan. Nakasalansan sa mesa ang lechon, bitak ang malutong na balat, at tumutulong lumalabas ang makatas na laman. Ang adobo ay kumukulo sa sabaw ng tuyo at suka habang ang pansit ay humahatak ng ulam para sa lahat. Ang mga handaan ay para sa kaarawan, fiesta, o dahil lang sa gusto, maingay, puno ng pagmamahal at walang katapusan. Bilang balikbayan, nagpapalubog ka sa pagkain na may plato na punong-puno at tawa ka ng sabay sa kanin. Madalas mangarap ang mga OFW ng init na ito sa mga malulungkot na gabi sa ibang bansa. Para maibalik ang lasa, subukan ang simpleng pagpapalit tulad ng apple cider vinegar para sa sukang tuba o turkey bilang alternatibo sa lechon. Magsimula sa maliit, lutuin ang kare-kare gamit ang oxtail mula sa lokal na Asian store. Hindi man kasing orihinal, nagbibigay pa rin ito ng pakiramdam ng koneksyon at nagpapagaling ng puso ang mga pagkain na ito. Ang mga palengke sa Manila ay hindi obligasyon, parang pakikipagsapalaran ito. Dito ka naghahanap ng kayamanan sa gitna ng kaguluhan. Ramdam mo ang tibok ng mga tao. Mula sa lumang tiangge hanggang sa apps sa telepono, pinaghalo ng pamimili ang tradisyon at teknolohiya. Siksikan ang divisorya ng kulay at ingay, puno ng tela, sapatos at laruan sa bawat pwesto. Nagpapalitan kayo ng tawanan habang humahagil. Umpisahan sa makalahati ng presyo at lumabas na may bitbit na bag na puno ng bilihin. Sa Green Hills, naghahanap ka ng alahas at ukay-ukay kung saan nagiging hiyas ang pre-loved na damit. Para sa balikbayan, kailangan ito. Bumili ng pasalubong tulad ng bayong na may burda o maliit na santo sa kahoy. Dumating ka pagod pero panalo, may mga braso na puno ng mga bargains mula sa Manila. Nagbago ang laro dahil sa mga apps tulad ng Shopee at Lazada. Ngayon, nagbabrowse ka mula sa sopa. At top 10 ay hahayaan mo na para ma-deliver. Dati, nagmamadali ka pa sa palengke bago umalis papuntang ibang bansa. Ngayon, pinapadala ng mga nagbabalik ang mga bagay gamit ang e-commerce. Maginhawa ito pero nawawala ang pandama. Hindi mo naamoy ang tela o natitest ang sukat. Para sa mga OFW, nagbubukas ang e-markets ng tulay. Umorder ng hopya o dried mangoes gamit ang ilang tap lang.
May mga hamon tulad ng customs fees o maling sukat. Ngunit tuwang-tuwa kapag ligtas dumating ang package. Pagsamahin ang dalawang mundo. Mag-scout sa Tiange ng personal at mamili online para sa dagdag. Nagpapatuloy ang pag-evolve ng mga pamilihan sa Manila. Pinapanatili ang espiritu kahit digital na ang paraan. Ang paghahanap ng pasalubong ay nakatuon sa kakaiba tulad ng durian, lokal na crafts at mga pagkaing pampista. Sa panahon ng durian, magkakahon-kahon ang mga mabulok ngunit malinamnam na bunga sa mga palengke ng Quezon City. Balutin ng mahigpit ang mga kahon para maitago ang amoy kapag dadalhin mo para sa pamilya. Ang lokal na crafts ay nangingibabaw tulad ng Capiz shell lamps mula vegan at mga hinabing bag mula sa Ifugao. Pumunta sa Salcedo Weekend Market para sa gourmet treats tulad ng puto o bibingka mixes. Para sa mga souvenir, subukan ang Souvenirs PH sa mga mall para sa keychains at barong miniatures. Ang mga bagay na ito ay nagdadala ng kaluluwa ng Manila. Gawang kamay at may puso. Hinahanap ng mga OFW ang mga ito upang maibahagi ang isang piraso ng tahanan at gawing kwento ang mga regalo. Kung masyadong magulo ang sariwang durian, bumili ng durian chips na mas ligtas at masarap na pagpipilian. Ang mga kalye ng Manila ay humuhuni ng buhay. Ang trapiko ay subok sa pasensya ngunit nag-uugnay din ng mga tao. Ang vibe dito, maingay at buhay. Yumayakap sa iyo na parang yakap. Jeepneys, ang hari ng mga kalsada, makukulay at may chrome. Puno ng kwento sa bawat biyahe. Sumasakay ka ng masiksik sa mga estranghero, pinapatunayan ng mga tutok ng sigaw at katahimikan ang sabay-sabay na buhay. Umuuga ang mga kulay, pula, asul at mga santo sa dashboard. At kapag umuulan, nagiging sinfonya ang tunog ng bubong na yero. Para sa mga OFW, unti-unti itong nawawala sa alaala, napapalitan ng tahimik na subway sa ibang bansa. Yakapin mo ito sa pagbabalik. Hayaang paalalahanan ka ng pagkaantala tungkol sa tibay ng loob. Ang mga jeepney ay sumisimbolo sa pagiging malikhain ng Pilipino. Ginawang sining ang scrap sa ibabaw ng gulong. Buhay gabi at kultura ng party.